Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 601 nawala mo na ba? Tumigil sandali si Elliot bago nagpatuloy, si Moira Townsend, ang Bise-Ministro ng Brighton University Fellowship, ay hamarang sa donasyon ni Marissa kay MS Leaf. Si Marissa ay sumang-ayon sa Financial Aid Office na, bukod sa 300 milyong donasyon sa Brighton University Scholarship Fund, maglalaan siya ng karagdagang 30 milyon partikular para sa mga gastusin sa edukasyon at pamumuhay ni May Joanna at Marge. Hinawi ni Marshall N. ang manggas, malamig ang tingin. Alam ko na. Ano ang sumunod na nangyari? Likas na nanginginig si Elliot at nagpatuloy, bueno, pagkatapos mailipat ng Financial Aid Office ang pera sa Brighton Fellowship, si Moira ay lihim na nagbulsa ng 10 milyon. Ang isa pang 20 milyon ay inilabas sa account ng isang third-year na estudyante sa universidad na nagngangalang Sydney Walker, na babayaran sa kanya buwan-buwan na may mga planong tapusin ang pagbabayad sa loob ng 4 na taon. Ang estudyanteng ito ay nakakuha na ng pwesto para sa isang direktang programang doctoral, dagdag ni Elliot. Tumaas ang isang kilay ni Marshall N. at nagtanong, bakit niya ay lalaan ang napakalaking scholarship sa Sydney? Ramdam ni Elliot ang lumalaking galit ni Marshall N. Paliwanag niya, si Moira ay nakikipag-ugnayan sa isang lalaking nagngangalang Jerry Walker. Si Sydney Walker ay kanyang anak. Si Jerry at Moira ay magkaklase sa high school, nagpatuloy si Elliot. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay, muli silang nagkita sa isang reunion 3 taon na ang nakararaan. Sa reunion, mabilis silang naging malapit, at isang bagay ang humantong sa isa pa. Pagkatapos mailipat ang pondo ng scholarship sa account ng foundation, nakakita ng pagkakataon si Moira. Nag-abroad ang direktor ng foundation. Sinamantala iyon ni Moira para maluste ang buong 30. Samantala ang mag-ina ay nagpupumilit pa rin sa pagkakakitaan. Magkasama sila ni Marge sa isang masikip na dormitory room sa universidad. Kumunot ang noo ni Marshall N. at nagtanong, nakatrabaho na ba si Marge? Walang magawang umiling si Elliot. Ang Financial Aid Office ay nag-ayos ng posisyon para sa kanya sa paaralan. Carinderia. Pero pinapahirapan siya ng supervisor niya, sinasabi sa kanya na kung gusto niyang magtrabaho sa cafeteria, kailangan niyang magtrabaho ng 3 buwan ng walang sweldo. Hindi niya matatanggap ang kanyang sweldo hanggang pagkatapos nito. Magtrabaho ng 3 buwan ng walang sweldo. Nag-alab ang galit ni Marshall N. Hindi ba partikular na inilaan ni Marissa ang sweldo ni Marge mula sa kanyang donasyon? Tanong niya. At hindi ba't mataas ang sweldo? Ang mga basurang ito, na may hawak na kaunting kapangyarihan, sa palagay nila ay maaari nilang aibuli ang iba. Tumigas ang boses ni Marshall N. sa paghamak. Nararapat silang mamatay. Miyerkules, Agad na nagsalita si Elliot. Mr. Ortega, aayusin ko na agad ang mga bagay na ito. I'll go to Brighton myself. Sabi ni Marshall N. na nagdilim ang ekspresyon ng mukha. Walang hustisya sa mundong ito kung hindi natin haharapin ang mga taong ito. Saktong papasok na si Marshall N. sa sasakyan ni Elliot, sumulpat si Catherine na humahanggaw sa kanila. Marshall N., tumigil ka. Sigaw niya. Napakalakas ng boses niya kaya naagaw ang atensyon ng lahat. Agad na pinara ni Elliot ang preno. Catherine, may kailangan ka ba kay Mr. Ortega? It's none of your business. Sinama ng tingin ni Catherine si Elia, pagkatapos ay ibinaling ang dominanteng tingin kay Marshall N. Marshall N. I'll give you a chance to have lunch with me. Bukas ng 11:30 a.m., sunduin mo ako sa McKay Club. Tandaan mo, dapat maaga kang dumating ng 30 minuto. No excuses. Bigyan mo ako ng pagkakataong makasama ka ng tanghalian. Nagulat si Marshall N. Masyado ba akong mahirap para pakainin ang sarili ko o ano? Baliw ka. Naging seryoso ang tono ni Catherine. Marshall N., alam mo ba? Maraming lalaki sa lungsod na ito ang sabik na makasama ako sa tanghalian, ngunit hindi ko sila binigyan ng pagkakataon. Wala ka pa sa level kung saan titingalain kita, pero kung susubukan mo ng kaunti at mapabilib ako, siguro,
iisipin kong isama mo ulit ako sa tanghalian. Siguraduhin mong pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Dream come true ito para sa sinumang lalaki. Oo, tama. Marshall N. scoffed. Inaaway siya ng babaeng ito. Hindi ko kailangan. Kumapit ka. Elliot, magmaneho ka. Galit na hinarang ni Catherine ang sasakyan. She barked, Marshall N., do you hear me? This is a once-in-a-lifetime opportunity. Kung hindi mo ito kukunin, huwag kang mag-abala na humingi sa akin ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako papayag na isama mo ako sa tanghalian kahit na lumuhad ka sa harapan ko sa hinaharap. Sus! Napabuntong hininga si Elliot at tinakpan ang mukha. Catherine, may problema ba sa'yo? Lumipat ka. Galit na galit, itinuro ni Catherine si Elliot at umungol, Elliot, kung manggahas kang makialam muli sa akin at kay Marshall N., 3 sabihin mo sa iyong lolo. Fine, fine, do as you like, sabi ni Elliot na may pagbibitiw, umiling-iling. Marshall N., panatilihin ang Draconite na iyan sa ngayon, ngunit kung hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito, pagsisisihan mo ito ng tuluyan. Sumabat si Marshall N., Dem, kahit saan ako magpunta, nakakasagasa ako ng mga tanga na katulad niya. Nilingan niya si Elliot, malamig ang boses, Elliot, drive right through. Ano? Saglit na nag-alinlangan si Elliot, pagkatapos ay pinindot ang gas, ang kotse ay umaarangkada habang si Catherine ay tumalon sa gilid sa takot. Ang Mercedes SUV ay umalangaw sa pagkilos, na lumabas mula sa base ng pagsasanay sa militar. Mariin na pinandilatan ni Catherine ang alikabok na nakasunod sa likod ng nakasilip na SUV. Marshall N., magpanggap ka lang. Sa tuwing ilalagay mo sa harap ko ang gawaing iyon, nakakakuha lang ng atensyon mula sa pamilya ko, hindi sa ako ay. I'm sure andyan ka bukas ng tanghali para sunduin ako then, we'll see how I deal with you. Eve. Maliban kung humingi ka ng tawad sa akin, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong sumali sa aking pamilya. Lumapit si Michelle, nag-aalala kay Catherine, ano bang nangyayari? May nasabi bang bastos sa'yo si Marshall N.? Ngumuso si Catherine at sinabing, napaka-ipokrito ng mga lalaking ito. Halatang gusto nila ako pero kunwari proud at alol. Ayoko talaga sa type F ni Marshall N. Ibig sabihin gusto ka ni Marshall N. Natigilan si Michelle teka, narinig ko yata si Talia na si Rotan ang boyfriend ni Freya. Anong alam mo? Tinitigan ni Catherine nang mapanlate si Michelle, palagi kang walang alam sa pag-ibig. Kung ayaw sa akin ni Marshall N., bakit lagi siyang nagsusumika para mapabilib ako? Halos walang lalaki sa mundong ito na karapat-dapat sa akin. Sa mga nakikita ko kay Marshall and lately, halos wala na siyang gasgas sa expectations ko. If Marshall and truly wants to win my favor, he has a long road ahead. Talagang na-down ako sa performance niya ngayon. Though, I can understand. Ang isang lalaking tulad niya ay nakakaramdam pa rin ng inferior sa harap ko, hindi alam kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman. Malamang natatakot siyang magkamali at magalit. What can I do? After all, I'm the heiress of Wisteria residence. I'm so beautiful that most men can't even look me in the eye. Kung gusto ni Marshall N. na makuha ang puso ko, magtatagal siya. Kanyang sarili. Umiling si Catherine sabay buntong hininga, bamulong sa sarili, ang lungkot sa taas. Ang pagiging protect at maganda ay sarili nitong uri ng sumpa. Kabanata 602 si Moira ay mayaman. Ang gabi ay nagdala ng banayad, patuloy na pag-ulan. Ang kalangitan, nahugasan ng malinis na ulan sa Tagsibol, ay isang makinang, malinaw na asol na kristal. Ang mga puting ulap ay dumaan, tulad ng mga maselang barko na naglalayag. Pumapayag sila sa simoy ng hangin, matikas at matikas. Isang umaga pagkatapos ng ulan sa Brighton University. Ang campus ay tila isinasama ang diwa ng isang magandang babae, ang kanyang likas na kagandahan ay kumikinang na parang isang obra maestra na inilantad, ang kanyang kakisigan na walang katulad, nakakapresko, at nakakaakit.
Nagpakita siya ng isang alindog na parehong matahimik at nakakabighani, isang pangitain ng sariwa, simpleng kagandahan na kaakibat ng isang aura ng tahimik na pagpipino. Habang naglalakad sa mahabang abenida na may linya ng mga puno ng cherry, naaamoy ng isa ang matagal na halimuyak ng mga talulot. Ang matamis na bango ng mga bulaklak mula sa nakaraan at kasalukuyan, na pumupuno sa hangin. Ang mga talulot na nahulog, tulad ng mga piraso ng Katanji tanging seda, ay tila nagpinta sa buong eksena ng may kagandahang loob. Ang eksena ay nagdulot ng pag-asa at pag-asa sa halip na isang mapanglo. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan, na kumukuha ng mga alaala ng kabataan na hindi nakuhang mga pagkakataon, nakalimutang sandali, at mga pananabik na lumipas sa malambot na liwanag ng araw. Sa 9 a.m., si Marshall N., na sinamahan ni Elliot, ay nagmaneho papunta sa campus ng Brighton University. Mula sa malayo, nakita niya ang ilang estudyante na namimigay ng mga flyer sa kahabaan ng Cherry Blossom Avenue, na nagpapaliwanag ng mga nilalaman ng may tunay na pangangalaga sa bawat dumadaan. Habang naglalakad si Marshall N. kay Joanna, nagulat siya. Kumikinang ang mga mata niya sa tuwa. Mr. Ortega. Hello. What brings you here today? Are you here to visit Brenda? Ngumiti si Marshall N. at tumango. You're out here so early, namimigay ng flyers. Wala ka bang klase ngayong umaga? Malumanay na ngumiti si Joanna at nagpaliwanag, walang klase sa umaga. Ini-schedule ko ang aking lab work para sa hapon. At gabi, at kumpletuhin ang aking pananaliksik mamaya sa gabi. Voluntaryong trabaho ba ang pag-aabot ng mga flyers natin? Tanong ni Marshall N. habang sinusulyapan ang mga flyers sa kamay ni Joanna at ng ibang estudyante. Hindi naman, sagot ni Joanna na bahagyang namumula ang pisngi. Ito ay isang bayad na proyekto na inorganisa ng Unyon ng Mag-aaral. Ang proyektong ito ay nag-aalok sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong pinansyal ng isang paraan upang makabuo ng kaunting kita. Magkano ang makukuha mo sa pamimigay ng flyers sa umaga? Casual na tanong ni Marshall N. Direktang sumagot si Joanna, $10 para sa umaga. $10. Bulalas ni Elliot. Anong oras magsisimula? Mula 7 hanggang 11:30, sabi ni Joanna, na hinawi ang isang nakalugay na buhok sa kanyang noo. Isang sinag ng sikat ng araw ang nasala sa mga puwang ng cherry blossoms at damapo sa mukha ni Joanna. Ang kanyang maningning na ngiti, na naliligo sa liwanag ng umaga, ay kasing liwanag ng mga bulaklak mismo. Hindi napigilan ni Marshall N. ang mapabuntong hininga sa loob. Sa kabila ng kanyang mahihirap na kalagayan, nagawa ni Joanna na ngumiti ng napakaganda at mainit. Kung hindi niya alam ang sitwasyon ng pamilya nito, hindi siya maniniwala na kaya pa rin ng isang masigla at maaraw na dalaga ang pagsubok ng kahirapan. Napansin ni Joanna na nakatitig sa kanya si Marshall N. Nakangiting sabi niya, "Oh, by the way. Not long ago, sinabi ng professor ko na nanalo ng award ang papel ko, pero ang premyong pera ay hindi muna makukuha." Dagdag pa ng isa pang babae sa tabi niya, noong nakaraan, sinabi ng pinuno ng Financial Aid Office na malapit na nilang ibigay ang aming mga scholarship, ngunit hindi pa rin sila nakakarating. Siguro dahil wala pang pondo ang mga donor. Kung hindi, hindi namin kailangang mag-aksaya ng isang buong umaga sa pamimigay ng mga flyer. Ang workload sa lab ay napakabigat. Tumawa si Joanna, kami na. Nasiyahan sa pag-secure ng trabahong ito. At least makakapagkotse pa tayo ng kaunting pera. Ipinadala ang. Ngumiti si Marshall N. at sinabing, nabalitaan ko kay Brenda na malapit nang ibigay ang scholarship, di ba? Talaga. Yung mata ng mga babae. Sinindihan ng pag-asa. Naunawaan ni Marshall N. na ang mga babaeng ito ay nangangailangan ng scholarship. Naantala pa ng foundation ang pondo para sa mga mahihirap na estudyanteng ito. Tumango si Marshall N. kay Joanna at sa iba pang mga babae. Bumalik na kayong lahat sa trabaho. Kung libre kayo sa tanghalian, ay treat ko kayo ni Brenda sa cafeteria ng school. Nahihiyang ngumiti si Joanna. Mr. Ortega, may utang pa akong pagkain sa iyo. Nakita ni Marshall N. kung gaano siya kahihiyan.
Sabi niya, ayos lang, pwede mo kaming i-treat kapag nakuha mo na ang scholarship mo. Nabalitaan ko na medyo nakakakuha ka ng kaunti sa pagkapanalo mo ng paper award. Nagmalaki si Joanna at sinabing, oo, sinabi ng propesor ko na makakatanggap ako ng higit sa 20,000 dolyar para sa 2 panalong papeles. Great! Balitaan mo ako kapag nakuha mo na ang scholarship mo. Maghihintay ako ng balita. Dahil doon, nagtungo sina Marshall N. at Elliot sa Financial Aid Office sa campus. Nakatayo doon si Joanna, nakatingin sa umaatras na figure ni Marshall N., nawalan ng pag-iisip. Nakaramdam siya ng kakaibang pagkakilala sa kanya. Bulong ng isang babaeng katabi niya. Joanna, sino yun? Medyo gwapo siya. Sagot ni Joanna. Kapatid siya ng isa sa mga junior sa school namin. General talaga siya. Nagkataon kaming nagkita sa isang high-speed na tren minsan. Nako, akala ko kamukha niya ang iyong nakababatang kapatid, sabi ng isa sa mga babae, habang nakatingin sa likod ni Marshall N. General siya. Nakakabilib, sabi ng isa pang babae. Magkamukha talaga kayong dalawa, dagdag ng isang babae na halos kumbinsido. Saglit, akala ko kapamilya ka. Bahagyang kumunat ang noo ni Joanna at nagtanong, sa tingin mo? Tumanggo naman ang lahat ng mga babae bilang pagsang-ayon. Aha! Magkapareho kayo ng expression, gestures, and looks ay your eyes. Muling tinitigan ni Joanna ang balingkinitang figure ni Marshall N. na naglalakad sa ilalim ng araw, puno ng pagkagulat ang mga mata nito. Totoo kaya ito? Siya ba talaga ang nawawalang kamag-anak? Isang simoy ng hangin ang dumaan, na nagkalat ng mga talulot ng cherry blossom mula sa mga puno, at napabalik nito si Joanna sa realidad. Kinailangan pa niyang maghintay ng 10 dolyar para makabili ng tanghalian kasama ang kanyang ina. Dapat nating bilisan at ibigay ang mga flyer na ito. Kung hindi natin natapos, hindi tayo kikita ng 10 pera para sa araw na ito. Agad na itinigil ng mga babae ang kanilang walang ginagawang daldalan at nagmamadaling bumalik sa karamihan. Ipinamahagi ang mga flyer ginabayan ni Elliot si Marshall N. sa pinakabagong gusali malapit sa kanlurang gate ng campus. Mr. Ortega, iyon ang gusali kung saan matatagpuan ang pundasyon ng Financial Aid Office, paliwanag ni Elliot. Nasa second floor ang opisina ni Moira. Tumangala si Marshall N. sa marang niya, bagong itinayong gusali ng opisina, pagkatapos ay sinulyapan ng luma at pagod na mga dormitoryo ng campus, umiling-iling na nag-iisip. Saktong pagdating nila sa harapan ng foundation, nagring ang phone ni Marshall N. Marisa, nasaan ka? I'll be there in 10 minutes. Marshall N., nasaan ka? Thursam, nandito na. Pagdating mo, pumunta ka lang sa ikalawang palapag ng Financial Aid Office at hanapin mo ako. Pagpasok ni Marshall N. sa lobby ng foundation, nakaramdam ito ng nakakatakot na katahimikan, walang palatandaan ng presensya ng tao. Ang mayayamang gusali ay naglabas ng maharlikang hangin, na ang mga makikinang na marmol na sahig nito ay napakalinis na halos mali ang pagtapak sa mga ito. Dumaan sila sa engranding lobby, ang palamuti nito ay naglalabas ng yaman, at tinungo ang hagdan patungo sa ikalawang palapag. Ang marble staircase, na ginawa na may katangi-tanging detalye, ay sumisigaw ng karangyaan at kadakilaan. Hinangaan ni Marshall N. ang palamuti at hindi naiwasang magkomento, ang lugar na ito ay talagang bagay. Napangiti si Elliot. It's the foundation. They have money, you know, Mr. Ortega. Ang opisina ni Moira ang pinakamalaki at pinakamarangyang kwarto sa dulo ng hall. Nakarating sila sa pintuan ng opisina ng foundation. Sa mga salamin na pinto, nakita nila ang isang babae na nasa edad 40 na nakaupo sa isang leather na executive chair, hawak ang kanyang telepono, at nakangiti ng masigla, na para bang nasa gitna siya ng isang masayang pag-uusap. Ang pinakakapansin-pansing feature ay ang Patek Philippe watch sa kanyang pulso, na nagkakahalaga ng higit sa 5 milyon. Tinuro ni Elliot ang babae at sinabing, Mr. Ortega, si Moira iyon, ang vice-presidente ng foundation. Umiling si Marshall N. na may pilit na ngiti. Napakayaman ng vice president ng foundation. Wednesday, Dec. Kabanata 603, may kinakabahan ka.
Kumatok si Marshall N sa glass door. Tumangala ang babae sa telepono at hindi nasisiyahang sinabi, "Teka lang, nasa meeting ako ngayon." Hindi siya pinansin ni Marshall N at binuksan ang pinto. "Jerry, libre ako ngayong gabi. Nag-book ako ng pinakamagandang suite sa Grand Brighton Hotel. I miss you continue, oblivious to his presence." Siya. "Don't worry, I'll take excellent care of Sydney." She had nothing to lose. Nag-transfer na ako ng milyon sa card niya. Inayos na ang lahat. Naasikaso ko na rin ang mga graduate school applications niya. Naayos na ang final thesis niya. Magagawa niyang direktang lumipat sa graduate program. Inayos ni Steve na magkaroon siya ng mentor na nagsisiguro sa kanya ng maayos na proseso ng pagtatapos. Ang graduate thesis. Isusulat ito ng kanyang senior para sa kanya. Walang problema. Kung gusto ni Sydney na mag-FAD, kaya ko ring alagaan iyon. "Jerry, miss mo na ba ako ngayon?" Bulong niya. "Sana makakalipad ako sa iyo ngayon din." Blarg. Si Elliot, na nakikinig, ay halos mabusalan. Nagtaas ng kilay si Marshall N, dirdiretsong naglakad papunta sa desk ni Moira, at umupo sa upuan. Pinanlakihan siya ng mata ni Moira. She asked, "Sino ka? Hindi kita inimbitahan. Umalis ka dito." Walang pakialam na itinuro ni Marshall N ang kanyang telepono at sinabing, "You better end that call. I need to talk to you." Aking. Sumiklab ang inis ni Moira at napapikit siya, "Can't you see I'm busy? Don't disturb work." Nagsasalita ng negosyo, ikaw ba? Malamig na tumawa si Marshall N. Sa edad mo, naghahabol pa rin sa magkasintahan. Ito ba ang ideya mo sa trabaho, pakikipagtagpo sa dati mong siga? Sumabog sa galit si Moira. "WHO. The hell ikaw ba? Kung hindi ka aalis dito ngayon, tatawag ako ng security." "Sige, naghihintay ako." Casual na sumandal si Marshall N sa upuan niya. "Alam ba ng asawa mo na nag-aapoy ka sa dati mong kaklase? Lagi ngang sinasabi ng mga tao na kapag busog, nauuwi ang isip mo sa pag-ibig. Parang totoo sa iyo. Dapat mong tulungan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong sa kanilang buhay, hindi mag-aksaya ng pera ng mga donor sa iyong buhay pag-ibig. Ikaw ay naghuhukay ng iyong sariling graba." Nadurog ang puso ni Moira at sinimulan niyang suriin ang kanyang hindi inanyayahang bisita. She asked, "Sino ka ba talaga?" "It doesn't matter who I am," cool na sagot ni Marshall N. "I just want to know where the specific scholarship fund na napunta ang financial aid o flies ng paaralan na inilaan sa iyong foundation." Napalunok si Moira saglit. "Anong mga karapatan mo para magtanong tungkol sa scholarship fund? These are confidential matters. Sino ka para magtanong tungkol sa kanila? Kung hindi ka aalis ngayon, ipapaalas kita ng security." "Sige. Huwag mag-atubiling tawagan sila." Ngumiti ng mahina si Marshall N, "Baka narinig mo na ang kasabihang ito na, kapag gusto ng Diyos na sirain ang isang tao, hahayaan muna nilang maging mayabang o walang ingat. Baliw ka. Kinukuha mo ang pera ng scholarship ng paaralan para sa iyong sarili, pinaglalaroan ng iyong kasintahan, hindi ka makapaniwala." "En, nakakaloka ka." Napabalikwas si Moira, nanlalaki ang mga mata sa gulat, na nanlilisik kay Marshall N at Elliot. "Marshall N, nandito ka," biglang pumasok si Marissa na mukhang nagmamadali. Binigyan ni Moira ang maliit, malinaw na bihis na si Marissa ng isang mapang-uyam na tingin. "Sino kayong mga tao? Lumabas kayo." Lumapit si Marissa na may magalang na tango. Sinimulan niya, "Ikaw ay dapat si Moira Townsend, ang Vice-Presidente ng Financial Aid Office Foundation." "Ms. Townsend, hello. Ako si Marissa Holt. Ako ang donor na pumirma sa kontrata ng donasyon sa iyong opisina kahapon. Nagpunta kami ngayon para magtanong, ano ang ginawa mo sa fund na naibigay ko?" Tinitigan ni Moira sina Marissa at Marshall N at saka tumawa, isang malupit, mapanuksong tunog. "Kayo ang mga donor. 30 million. Haha. Malamang hindi ka makakapag-scrape ng $3,000. What's all this nonsense? I'm working here. Go away."
She snapped, grabbed the phone. Jerry, may mga nakakainis akong tao dito. Kakausapin kita mamaya. Huwag kalimutan ang tungkol sa ating date ngayong gabi. Miss na kita. Pagkababa ng tawag, dumilim ang mukha ni Moira at nagbabala siya, kung tumanggi kang umalis, tatawag ako ng pulis. Mabilis na paliwanag ni Marissa, Ms. Townsend, ako talaga ang donor. Nag-donate ako ng $30 million sa university. Tinabi ni Moira si Marissa at sinabing, maaari kong i-claim na nag-donate ako ng 3 bilyon. Umalis ka na. Umalis ka. Humakbang si Marshall N sa harapan ni Moira. Tapos tawagan natin si Freddie Bird, ang department head ng Financial Aid Office. Marissa, tumawag ka. Agad dinial ni Marissa ang numero. Hello, Mr. Bird. Sa kabilang dulo, sumagot si Freddie, Mrs. Holt, hello, may kailangan ka ba? Nasa foundation office ako ng university. Pwede ka bang sumama? Sabi ni Freddie. Nako. Nasa isang meeting ako sa syudad, pero mga 30 minutes babalik ako. Hintayin mo ako. Sige, maghihintay kami. Pagkababa, nilingan ni Marissa si Moira. Ms. Townsend, babalik si Mr. Bird sa loob ng kalahating oras. Aalisin niya ang lahat ng pagdududa sa sandaling dumating siya. Sa totoo lang, hindi namin sinusubukang magdulot ng gulo. Gusto lang naming malaman kung saan ipinadala ang scholarship fund ko. Baka hindi mo maintindihan ang layunin ng donasyon na ito, patuloy ni Marissa. Sinabi ko kay Mr. Bird ang tungkol sa sitwasyon ng aking kaibigan. Siya ay nahihirapan, at ang kanyang anak ay nag-aaral sa graduate school. May sakit ang kaibigan ko, at inayos ni Mr. Bird na mailagay siya sa cafeteria ng paaralan. Inayos ko ang lahat sa pamamagitan ng paaralan. Ako mismo ang sumasagot sa lahat ng mga gastos. I've personally paid for this. The school's help was just a way para mapadali sila at hindi mapahiya. Naiintindihan mo ba? Pero nalaman ko na wala pa silang natatanggap na pera. Nasa matinding pangangailangan sila ngayon. Wala man lang silang matutuluyan, at ang pagpapakain sa kanilang sarili ay isang hamon. Kung hindi natin ito mareresolba sa lalong madaling panahon, paano ng bata ang kanilang pag-aaral? Kaya kami nagpunta para magtanong ano ang nangyayari sa pondo. Sumikip ang mukha ni Moira sa kaba. She retorted, what are you talking about? I don't understand any of this, just get out and stop making a scene. Malamig na napangiti si Marshall N. Hindi mo maintindihan ang mga salita niya. This is life-saving money. Saan napunta ang 30 milyon? Ngumisi si Moira. Kung saan ito napunta ay wala sa iyong negosyo. Ibinigay sa akin ng mga donor ang pera, at nagpasya ako kung paano ito ay lalaan. Kung ang bawat donasyon ay kailangang italaga, ang mga bagay ay magiging gulo, hindi ba? Ang trabaho ng foundation ay ayusin ang mga pondo, at mapupunta sila sa mga higit na nangangailangan nito. Kung patuloy kang nakikialam sa trabaho ko. Ngumisi si Marshall N at naghamon, gusto mong tumawag ng security. Sige na. Makakatawag ka rin ng pulis. Wala namang magbabago. Malayo pa ito hanggang sa ipaliwanag mo kung saan napunta ang perang iyon. Sa tingin mo maaari kang gumawa ng ilang trick at gamitin ang pera upang mapabilib ang iyong kasintahan at ang lahat ng ito ay malilimutan. Narinig ko ang pag-uusap ninyo sa tawag sa telepono. Magkikita kayo ngayong gabi at magpapalipas ng gabi sa hotel, di ba? Haha. You sure have some nerve. Kabanata 604 Hindi nila magalang ang kontrata. Natigilan si Marissa sa sinabi ni Moira. Hindi niya akalain na ang mataas na vice-presidente na ito ay magsasalita ng hindi tapat at walang hiya. Paraan. Ito ba ay isang uri ng ilusyon? Marahil ay pinaghirapan niya ang pagbubukas ng kadena ng mga tindahan, na ikinatutunog ng kanyang mga tainga at nahihirapang makarinig ng maayos. Muli niyang tinitigan ng matagal si Moira, na nagpakawala ng kakisigan. Ang damit na suot niya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang libo. Lalo na ang relo sa kanyang pulso na kilala niya ito bilang isang high-end na brand ng designer. Si Madam Stephanie ay nagmamay-ari ng isang katulad nito,
At ito ay hindi kapani-paniwalang mahal. Sinabi ng isang salita na nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Si Madam Stephanie ay mayaman at maimpluwensyang, ngunit hindi siya kailanman kumilos sa isang kaiyahiyang paraan. Ngunit narito si Moira mayaman, maimpluwensyang, at mataas ang uri. Paano niya masasabi ang isang bagay na isang mababang buhay lamang ang magsasabi? Naisip ni Marissa na baka mali ang narinig niya. Naniniwala siya na ang mga hamak at walang hiyang patutot lamang ang magsasabi ng mga bagay na walang katotohanan. Si Moira, isang may kultura at pinong individual, ay nagsabing naglilingkod sa mga mahihirap na estudyante. Paano siya nakakapagsalita ng ganito kababa? Hindi lang nadagdagan. Wala kang pake kung kanino ko binibigyan ng pera. Ngumisi si Moira, sabay tingin kay Marshall N. at Marissa ng masama. Gagastos ko ito gayunpaman gusto ko, at mapapanood mo lang. Sa wakas ay narinig na ni Marissa ng malinaw. Ito ay totoo. Talagang sinabi ni Moira kung ano ang sasabihin ng isang hamak. Sus. Nakakaloka. Hindi ibig sabihin na may nakasuot ng magarbong damit ay tao sila. Ang ilang mga tao ay maaaring magsuot ng magagandang damit at kumilos pa rin tulad ng mga hayop. Kaya, kapag ang pera ay umabot sa pundasyon, ginawa nila ang anumang nais nila dito. Ang mga espesyal na donasyon na malinaw na minarkahan sa kontrata ay hindi man lang nila pararangalan. Ang mga iyon. Nasaan ang pangako sa kanilang mga kasunduan? Biro lang ang mataimtim na pangakong iyon, di ba? Marge at Joan ay hindi nakakakuha ng kahit isang sentimo. Sa halip, ang pera ay naglinya sa mga bulsa ng ilang B***starred. Humakbang si Marissa at nagpatuloy. Ms. Townsend, gaya ng ipinaliwanag ko dati, ang pera na pinirmahan ko para i-donate sa pamamagitan ng Financial Aid Office ay para sa iyo ang humawak. Pero ang 30 milyon ay isang hiwalay na donasyon na ginawa ko partikular para kay Marge Leaf at sa kanyang anak na babae. Si Marge ay aking matalik na kaibigan. Ayokong mapahiya sila sa direktang pagtanggap ng pera mula sa akin. Kaya, nagayos ako para sa kanilang opisyal na mga channel upang ipadala ito sa anumang mga channel. Paano mo maling pamamahalaan ang perang ito? Napaawang ang labi ni Moira, hindi interesado. Sino pa rin ang nahihiya sa pagkuha ng pera sa mga araw na ito? Kung ibinigay mo ito ng direkta sa akin, hindi ako mapapahiya. Kayong mga donor, nakita ko na ang tipo ninyo. Faux na kawang gawa. Ginagamit kami upang linisin ang iyong reputasyon at pagkatapos ay naghahanap ng mga paraan upang maibalik ang pera. Nagpapanggap na marangal. Ang tinatawag mong partikular na donasyon ay isang dahilan lamang para bawiin ang pera. Ililinaw ko sa iyo, ang ating foundation ay naglaan na ng 30 milyon na iyon. Maaari mong i-drop ang iyong wishful. Nag-iisip tungkol sa mga partikular na donasyon. Natigilan si Marissa. Talaga bang bumagsak ang mundo? Ms. Townsend, you can't do this. We signed an agreement, and these funds have to be disbursed according to the contract. How can you just rearrange things? Ngumiti si Moira ng nakakaloko. Nako, kayong mga donor, umasta kayo na parang inaapi namin kayo sa pagtawag sa inyo ng nouveau riche. Hayaan mo akong ituro sa iyo ang isang bagay ng libre. Ang mga donor ay may pananagutan sa pagbibigay ng donasyon, ngunit hindi para sa kung paano ginagastos ang pera. Kung patuloy kang manggugulo, gagawa ako ng legal na aksyon. Sa puntong iyon, maaaring masira mo ang iyong sariling reputasyon. Marami tayong koneksyon. So, I advise you to just let go of the donation and stop thinking about it. Kung gusto mong tulungan ko ang babaeng iyon, ano ang pangalan niya, ang kawawang bagay? I can consider give a few hundred to help her through. You can't just hand out money to these people. Magiging tamad lang sila. Kung patuloy mong bibigyan sila ng mga handout, masisira mo sila. Karaniwang kalmado at kalmado, si Marissa ngayon ay masama ang loob. Ms. Townsend, personal choice ko ang pagbibigay sa kanila ng pera. Maging tamad man sila o hindi. Walang kinalaman sa iyo. Sa ngayon, ang iniisip ko lang ay kung tutuparin ko ang kontratang pinirmahan ko sa Financial Aid Office.
Ayon sa kinakailangan ng paaralan para sa tulong pinansyal, si Joanna ay higit na kwalipikado. Dapat ma-process na ang financial aid niya, di ba? Napangisi si Moira. Sabi ko na nga ba, ako ang bahala dito. Wala kang masasabi kung paano ko ibinabahagi ang mga pondo. Ang pundasyon ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kung paano ko ito ayusin ay wala sa iyong pag-aalala. Mayroong maraming mga tao na kwalipikado. Hindi ko kayang ibigay sa lahat. Maaaring mahirap si Joanna, ngunit hindi iyon sa akin. Negosyo. Smack. Isang malutong na sampal ang umalangaw sa buong silid habang hinahampas ni Marshall N ang mukha ni Moira. You're just a tiny vice president. Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad para kumilos ng ganito? Bumagsak si Moira sa lupa, natulala, why you dare to hit me? Papatayin din kita, sabi ni Marshall N, naglabas ng basang panasan upang linisin ang kanyang kamay, isang mahinahong ngiti sa kanyang mukha. Let me make this clear. Sa mga salitang sinabi mo lang na hindi ka makakalabas dito ng buhay. Anong nangyayari dito? Mrs. Holt, anong nangyari? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang sumugod na nagulat sa eksenang nasa harapan niya. Ito ay si Freddie, ang pinuno ng Financial Aid Office. Pilit na bumangon si Moira, hinawakan ang braso ni Freddie at umiiyak. Mr. Bird, sinaktan nila ako. You have to get security to arrest them. Napatingin si Freddie kina Marissa, Marshall N, at sa iba pa. Mrs. Holt, anong nangyayari dito? Paano naging ganito? Ipinaliwanag ni Marissa, Mr. Bird, ilang araw na ang nakalipas, pumirma ako ng isang kasunduan sa iyong opisina, na nagsasabi na 3 milyon ang direktang pupunta sa paaralan para sa iyong pamamahala. Ngunit ang 30 milyon para sa mga partikular na donasyon ay sinadya na direktang pumunta kay Marge Leaf at sa kanyang anak na babae sa pamamagitan ng iyong opisina. Gayunpaman, si Marge at ang kanyang anak na babae ay hindi nakatanggap ng kahit isang sentimo. Sa naiintindihan namin, ang pera na iyon ay ipinadala sa account ng ibang tao. Ganito ba ang paggalang mo sa kontrata? Alam ko na ang kontrata ay tumutukoy sa 30 milyon ay isang itinalagang donasyon, sabi ni Freddie, na kumunot ang kanyang noo at nakatingin kay Marissa at Marshall N. Totoo bang hindi nakatanggap ng donasyon ang mag-ina? Kabanata 605 bunga. Pinunasan ni Moira ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, tumutulo ang kanyang boses sa pagmamataas, na ipamahagi na namin ang pera sa ibang estudyanteng nangangailangan ng tulong pinansyal. Anong problema? Bumaba ang tingin ni Freddie at huminga ng malalim. Ms. Townsend, hindi ba tinukoy na dapat nating direktang ilipat ang donasyon sa account ng graduate school ni Joanna at sa campus cafeteria account ni Marge? Paano mo nagagawang kunin ang kalayaan na ipadala ang pera sa ibang tao nang hindi kumukonsulte sa sinuman? Tell me. Kanino mo pinadala? Tanong ni Freddie, matinis ang boses. Kailangan mong mabawi agad ang pera. Napangisi si Moira, may malamig na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Kung saan ito nagpunta ay wala kang pakialam. Nawala na ang lahat, at hindi na ito maaaring makuha. At saka, she continued with growing arrogance, once that money reaches the foundation's account, it's my decision to make. Mr. Bird, ito ay hindi pa nagagawa para sa pundasyon. Bulalas ni Freddie. Paano magpapasya ang donor kung saan napupunta ang pera? Kung gusto niyang ibigay ang pera ng direkta kay Joanna at sa kanyang anak na babae, maaari niyang gawin iyon sa kanyang sarili, putol ni Moira. Bakit ako dinadaanan? Mula. Nasa kamay ko na ang pera, ako na ang bahala sa allocation. Napakunot ang noo ni Freddie at sinabing, Ms. Townsend, ang espesyal na donasyon na ito ay isang bagay na partikular kong itinuro sa iyo, ayon sa kasunduan ni Mrs. Holt at ng administrasyon ng paaralan. I personally checked with the management, they fully understood this arrangement and endorsed the donor's method, he said, his voice growing tense. Pumirma pa kami ng kontrata sa donor para sa partikular na donasyon na ito, dagdag niya. You've violated that agreement. Paano natin ito ipapaliwanag sa donor at sa external relations? Department of the Financial Aid Office. Hindi ba ito isang paglabag sa kontrata?
Higit sa lahat, paano ito sumasalamin sa integridad ng paaralan? Malamig at nakakadismaya ang tawa ni Moira. What's there to explain? And don't talk to me about integrity. Nag-donate sila para sa prestige ng school, di ba? Para mailabas ang pangalan nila. Now that the donation is made, surely that's enough recognition for them. What more she want? Sapat na ang pananimantala niya sa amin. Bakit dapat nating pakialam ang integridad ngayon? Natanggap namin ang pera bilang isang donasyon, kaya kami ay malayang gamitin ito ayon sa nakikita nating angkop. Anong meron sa kanila? Deem it. Umiling si Elliot na hindi makapaniwala sa walang pakialam na ugali ni Moira. Talaga bang naging ganito kawalanjiya ang mundo? Kapag nasa kamay na niya ang pera, iniisip niyang magagawa niya ang anumang gusto niya. Ang bawat kontrata at kasunduan ay nawalang bisa ng ganoon. Nasayang ang pera na iyon sa isang asong katulad niya. Galit na binatukan ni Moira, sino ang sinisiraan mo? Malamig ang ngiti ni Elliot nang magtama ang tingin nito. Curse him insulting you. What's the matter? Problema ba yun? Nang matanggap ang kanyang utos, mabilis na hinablot ng dalawa sa kanyang mga bodyguard ang mga kutsilyo sa kanilang tagiliran, handang hampasin si Moira. Kung maglakas loob si Moira na hamunin si Elliot, kakalagkarin nila siya palabas at haharapin siya ng mabilis. Hindi ako mag-aaksaya ng oras na makipagdebate sa inyong mga hindi sibilisadong tao. Nginisya ni Moira, pinaalis si Elliot na may hitsura ng paghamak. Nilinggan niya sina Marissa at Marshall N. Sa tingin mo madali nang tapusin ngayong umabot na tayo sa ganito. Hindi magiging ganoon ka-simple. Tuluyan ng hindi nakaimik si Marissa. Hindi niya pinirmahan ang kontrata ng donasyon para sa katanyagan o pagkilala. Sa katunayan, nag-aalala siya tungkol sa pagsisiwalat ng kanyang donasyon kina Brenda at Joanna, dahil ayaw niyang magkagulo sila. Nakipagkasundo pa nga siya sa paaralan na huwag isapubliko ang kanyang donasyon, ni hindi pinapayagang kumuha ng mga larawan. Nang marinig ni Freddie na tinawag ni Moira ang kanyang makapangyarihang backer para makialam, mabilis siyang pumasok. Ms. Townsend, please calm down. Let me handle this. Nilinggan niya si Marissa at Marshall N. Mrs. Holt, ang mungkahi ko ay hayaan na ang isyu at gumawa ng maliit na deal mula sa isang malaki. Nangangako kaming hindi na ito mauulit sa susunod. Tumaas ang isang kilay ni Marshall N, hindi mapakali. Talaga? How exactly do you plan to make a small deal out of a big? Isa. Tumingin si Freddie kay Marshall N at sinabing, ako na ang bahala sa espesyal na donasyon para sa iyo. Gayunpaman, Mrs. Holt, ang ibig kong sabihin ay nagastos na ang orihinal na 30 milyon. Huwag na nating ituloy pa. Anyway, mayaman ka naman, di ba? Mag-donate lamang ng isa pang 30 milyon, at sa pagkakataong ito ay personal kong hahawakan ang buong proseso, Dimit. Umiling si Marshall N sa hindi makapaniwala. Masyadong natigilan si Marissa sa pagsasalita, umiikot ang isip. Gumawa ng isang maliit na deal mula sa isang malaki. Sinasabi mo ba sa akin na gusto mong kalimutan ko na lang ang 30 milyon na naibigay ko na at bigyan ka pa ng 30 milyon? Mr. Bird, ang halaga ng pera ay hindi nakakaabala sa akin, ngunit hindi ako tanga. Hindi mo ba ako sinusubukang i-scam? Napabuntong hininga si Freddie at sinabing, Mrs. Holt, gusto ko lang kayong bigyan ng babala. Si Moira ay may napakalakas na background. Kung ipagpipilitan mo siya ng sobra, ikaw ang matatalo. Kahit may pera ka, hindi may kukumpara ang background mo sa kanya. Agad na pinutol ni Marshall N si Freddie, matalas ang boses at hindi natitinag, shut up. Kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa background, koneksyon, at paggamit ng kapangyarihan para takutin ang mga tao, huwag kang mag-abala. Ipakita sa amin ang iyong background, ang iyong mga koneksyon, at ang iyong kapangyarihan kung mayroon ka nito. Bottom line, kung ang perang ito ay hindi mapupunta sa nilalayong tatanggap, walang aalis sa gusaling ito ngayon. Nagdilim ang mukha ni Freddie, at nagbabala siya, binata, marahil ay hindi sapat ang nakikita mo sa mundo. Hindi ito kasing ganda ng iniisip mo.
Malamig na ngumiti si Marshall N at sinabing, hindi ko akalain na ganito kaganda ang mundo. Ngunit pagkatapos na makilala mo ako, mauunawaan mo kung gaano talaga kakilakilabot ang mundong ito. Malamig na tumikim si Freddy at nagtanong, kung gayon, ano ang balak mong gawin? Naglabas ng basang panasan si Marshall N, casual na pinunasan ang kanyang kamay. Ano ang gagawin ko? Ang mga utang ay binabayaran ng pera, at ang buhay ay binabayaran ng kamatayan. Iyan ay isang sinaunang katotohanan. Kung hindi mo ibibigay ang pera, isa na lang ang dapat gawin. With that, hinawakan niya si Moira sa buhok. Ngayon, sabihin mo sa akin kung paano mo planong hawakan ang bagay na ito. Anong ginagawa mo? Napasigaw si Moira sa sobrang takot. Ngumisi si Marshall N. Ano ang ginagawa ko? Ninakaw mo ang pera mula sa pamilya ko, at kakawalan ka niya ng buhay mo. Gusto mo ba akong patayin? Natigilan si Moira, natakot, nang maramdaman niyang bumigay ang kanyang pantog. I'll kill you, and what are you going to do about it? Marshall N smiled darkly, pulling her head down and slamming it on the desk. There was a sickening thud. Namula agad ang mukha ni Moira sa dugo. Mabilis na hinarang ng mga tauhan ni Elliot ang pinto ng opisina at nilock ito mula sa loob. Natarante si Freddy at nagtangkang tumakas. Pabalik. Nagyayelong boses ni Elliot. Ay nagyayelo, kumuha ng B. Anong gagawin mo? Nauutol na sabi ni Freddy, kinilig sa eksena. We don't want to do anything. Gusto lang namin yung pera na malamig ng inisyon ni Marshall N. Lumuhod ka. Walang babala, sinipa ng mga bodyguard ni Elliot si Freddy sa kanyang mga tuhod, at siya ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog. Ilang saglit lang bago gumaling si Moira. Nagbanta siya, na nagsasabing, mamamatay kayong lahat dahil dito. Kilala mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Ang kapatid ko ang yaya ng Wisteria Residence.